Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong naging interview, no, kay Spokes Tambi. We're going to call him Tambi. Anyway, alam nyo guys, no, even before we get into this, I'm a very strong supporter of BBM. To the point na I really don't care kung ano pa nawala sa akin. Because I firmly believe na he is going to lead the country in a different level. No? In a different level. I was really happy na nagkaroon ng strong admin presence both houses diyan sa Congress, no. HOR at saka ang Senate. Kumbaga kung ano yung mga gustong maging batas ni PBBM is mabilis lang na mangyayari. Naniniwala ako that BBM have a very good heart, no. Para siya sa bayan, para siya sa tao. For some time, pinag-aralan ko yung mga sabihin na lang natin, yung mga naging videos niya nung panahon niya sa Senado. Even Senator Miriam Santiago, believe sa kanya. Okay? Believe sa kanya. Lumalabas tuloy that he was our only hope after PRRD. Siya lang yung sinasabi, kaya nga binoto din siya ng marami. It's because of continuity. Till pumasok si Romualdez. No? Etong si Pinsan. Ngayon, sa mga nangyayari, hindi natin alam kung ito ba ay pang-aabuso sa trust at confidence sa kanya ni PBBM or sinasalo niya lahat ng mga batikos sa kanya even though siya ay isang worker bee lang. Siya ay may sinusunod lang na amo din. That is something that we're not 100% sure. May mga nagsasabi na inutos daw ni PBBM. Ito, di umano. May inutos daw di umano si PBBM na gawin ng People's Initiative. Dahil maliban dun sa joint voting, may political provisions na gusto daw baguhin si PBBM. Ito yung maging shorter yung term niya to 5 years, pero pwede siyang ma-re-elect after the first term. Kumbaga ang pagiging presidente, magiging 2-term na. Pero 5 years lang. While ang mga gaya nito, mga taga House of Representative pababa, magiging 5 years term na sila. From 3 years, gagawin na silang 5 years. So ito yung mga una-una pa na napag-uusapan sa mga political provisions dyan sa Constitution. Pero ito pa nga lang, na gusto lang nila mabago muna yung joint voting at mawala ng boses ang Senado, umalma ang taong bayan. Umalma ang mga tao. Diba? Ito yung literal na People's Initiative. Yung umalma yung mga tao sa mga ginagawa sa mga kawawa nating kababayan. Nanililin lang ng mga unghang na to. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na mga Pilipino, no, lalo na yung mga nasa laylayan nating kababayan. Hindi ako naniniwala na pinagbebenta nila yung sarili nila. Mas naniniwala ako na inuutos sila. 'Di ba? Kaya dito sa mga sasabihin ni Spokes Tambi, hindi ko alam kung gusto ko siyang sigawan, murahin, at sabihin ang kapal-kapal na mukha mo. Diba? O i-encourage ang Senate na gawa ng paraan na matanggal siya together with the other congressmen or woman na sumali dito sa campaign na ginawa nila. May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you.
Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. Minamaliit yata ni ano eh, no? Dito ako nakakapalan, sa totoo lang, ito yung part na nakapalan ako ng mukha niya. There's only 24 of you. Talaga ba? Sabi nga nila, there is strength in numbers. Yes, maybe it's true na 24 lang ang senador. Pero merong mga tao, let's say more than 60 million voters ang nasa likod nila. Ganun siya ka-confident sa sarili niya. There's only 24 of you. Yes, there's only 24 of them sitting and 60 million people behind them. Hindi mo ba naisip yan? And maintain parliamentary courtesy. Wow. Sino ba ang una? Sino ba ang unang sumira? 'Di ba? Sino ba ang unang sumira? Mas lalong nilulubog ni Romualdez yung sarili niya dito sa mga pinagsasabi niya. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused. Wow, less 300. Inuna niyo pa nga yung yung People's Initiative na yan. Alam mo, ito para sa akin guys, no? Ito mga sinasabi dito ni Spokes. He is like asking to start a war with Senate. Diba? Grabe, no? Nalitan siya sa Senate. The nation in legislation. Okay? Sinabi yan ni So parang sinasabi niya hindi nagtatrabaho ang mga senador. Ako, for I beg to disagree. Sobrang nakatutok tayo sa Senate. Sa mga pinaggagawa nila dyan. Sa mga fiasco nila. Nakikita naman natin na karamihan sa kanila nagtatrabaho. Yung iba nag-off between Thursdays and Fridays. Dahil wala naman daw ginagawa ang mga senador tuwing Thursdays and Fridays. Diba? May ilan sa kanilang hindi nagtatrabaho. Pero karamihan sa kanila nagtatrabaho. Kahit nga naka-recess nagtatrabaho pa rin. Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. Lahat ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka So siya na yung good boy. Siya yung victim dito. na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. No. You know what, Spokes? Huwag mong sabihin na hindi nagtatrabaho ang mga taga-Senate. Marami kaming nakatutok sa Senate. Nakikita naman namin kung gaano sila ka-busy. Diba? Sa sobrang busy nila, hindi sila nagkaroon ng time umisip na magkaroon ng PI campaign. Diba? Kayo, ano kayo dyan? And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have been suffering because nakikita mo medyo yung senador. Imagine niyo guys,
biglang shinif ni PBBM from House of Representative going to Senate. Bakit? Dahil ultimo ang presidente nawawala na ng kumpiyansa sa kanya. Ultimo ang presidente nawawala na ng tiwala sa kanya. Ano pa ang hintayin ni PBBM? Correct. Kung ano ang mga sinasabi. Pero huwag na natin patulan. Idiniin ng Huwag nang patulan. Dito na papasok guys yung yung previous video ko prior to this. Nag-name drop na si Senator Amy Marcos. Kung sino ang possible na nag-initiate nito. Sino ang mastermind? Sino ang may gusto? Sino ang nagpatakbo? Hanggang ngayon, iniintay ko ipatawag si Senator Amy dyan sa loob ng Kongreso. Bakit? Ulitin ko. Nung si Ka Eric nagtanong lang tungkol doon sa kanyang travel expenses, pinakulong nila. Does that mean na ang mga kongresista may kinakatakutan din? May kinikilingan din? May hindi kayang ibuli? Ha? Yung ba ibig sabihin yan? Patawag nyo. Patawag nyo si Senator Amy. Patawag nyo si Senator Villanueva. Patawag nyo yung 24 na senador. I-interrogate nyo rin dyan. Tapos pag hindi nakasagot, ipakulong nyo rin kung kaya nyo. Kung paano yung ginawa nyo kay Ka Eric. Diba? Hindi yung malumanay kayo. Speaker na ang People's Initiative ay isa sa 3 paraang nakasaad sa konstitusyon para maamyendahan ang konstitusyon. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Wow. Totoo naman dyan, nag-agree ako. Wala naman talagang nakasulat. Pero wala rin nakasulat doon na ang People's Initiative ay mag-uumpisa sa Congress. Whether sa lower house or sa upper house. 'Di ba? Imbes daw na kung ano-anong multo sa tiyatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na nila yung trabaho nila. Ating Yun yung trabaho nila, tinututukan nila yung pigilan kayo, mga taga dyan sa House of Representatives. No? Isa yan sa mga trabaho nila. Hindi yung gigil na gigil ka. Baka pag nagkaharap kayo ni Senator Amy, baka tumambling ka. Spokestamby. inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin. Wow. Diba? Yan yung ibobrought up mo. I really pray and hope itong si Senator Amy, no? Hindi to, hindi to magbaback down. Together with the other senators. Ginagawa nila yung trabaho nila kaya ngayon, dadagdag yung rason kung bakit yan, lalong ninipis ang buhok mo. Yung stress level mo mas lalong tataas. Dahil habulin ka. Imagine mo mag-isa ka lang against 24 senators. Nahahabulin ka. Gaya na sinabi ko sa previous kong vlog. Darating at darating yung araw na yung akala mong kalyado mo dyan sa loob ng house, kakampihan ka hanggang sa dulo. Mas iisipin nila yung mga political career nila, lalong-lalo na sa mga naka-first term pa lang. Kadugay. Tawa ka ngayon. Tawa ka ngayon. Wala kayong pakialam sa PI. Wala. Walang pakialam sa PI. So, sino lang palang may pakialam dapat sa PI? Kayo? Kayo dyan? Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Aha! Aha! Ito mga pinagsasabi dito ni Tambi, grabe. Magagamit to against sa kanya. Sa totoo lang, magagamit to against sa kanya. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation.
At sa sinabi ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na si Romualdez umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Initiative. And that is baseless. Siguro, Eto. Yan. Pinangalanan siya. Bakit hindi niya ipatawag sa Congress? Sa House of Representatives? Imbestigahan nyo. Gaya ng ginawa nyo kay Ka Eric. kapit mo na siya. Tapos ngayon sasabihin nyo, nagmamarites lang. Hindi nyo kaya si Senator Amy? Kinaya niya lang si Ka Eric? Marites siguro, nakikinig sa mga marites. Wow. I'd like her to prove it and Siguraduhin mo lang, spokestambi, na hindi ka mapapaya dyan sa sinasabi mo. Dahil babalik-balikan namin itong mga pinagsasabi mo dito ngayon. she has the proper means and the ways she can. Yeah, for sure. She has more means and ways than you. For sure yan. Go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. Tinanong din si Romualdez. Single sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. Wow! Sabi nga ni Mantemyong, this is an early BS. I don't know what I have said or done to attack her. Wow, this BS talaga, Mantemyong. Super BS talaga. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig siya sa mga marites o kung Marites na no. Ito, masyadong ina-underestimate si VP Sara at saka si Senator Amy. Nako po. kaninong senadora dyan. Wow. Kaninong senadora. The battle between a Romualdez and a Marcos. Guys, I can bet with you. Hindi niya kaya si Senator Amy. Hindi niya kakayanin si Senator Amy. That's up to her. But, miski paano, may pinagsamahan din dati. Ngayon, sinasabi mo yan. Pero before mo masaktan si VP Sara, hindi mo inisip yan. Diba? Naisip mo ba yan na may pinagsamahan kayo? Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati, Ew. Mantemyang! May topic na tayo sa Sunday. marati kami magkasama. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng bise tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. I honestly don't know what to say, guys. I really don't know what to say more than... Akala ko sa pinakamakapalan lang ng mukha, panalo na si Idol. Hindi pala yun, totoo. May lumalaban pa pala dito kay Idol. Si Idol, sa punto na to, naging satel ang kakapalan ng mukha, no? Na anuhin yung mukha niya sa tupad. Itong si Spokestambi, biglang nakalimot sa mga pinagagawa niya. Diba? Ang tatapang nyo pagdating kay Ka Eric. Pero nung si Senator Amy na yung nagsasalita, and blatantly sinabi niya kung sino yung possible na nasa likod nitong People's Initiative na to. Sasabihin nyo lang, nagmamarites si Senator Amy. Alam nyo, here's the thing. Si Senator Amy at ang pamilya niya, especially Senator Amy bilang panganay ng anak, I really don't think ang isang panganay hayaan na madrag ang pamilya niya pakumunoy. Kahit guys, magkaipilido kayo, magkamag-anak kayo, pag itong kamag-anak na to, ang magpapabagsak sa inyo, gaya na nangyari, lesson learned, malaking lesson learned na yung nangyari sa mga Marcoses nung panahon ni Cory. Napakalaking lesson learned na yun. Diba?
Maraming haka-haka based sa mga nababasa natin na nung panahon, okay? Kung magto-throwback nga tayo guys, kung babalikan natin yung storya ng pagbagsak ni Apo Lakay. Napakalaki daw ng selos, di umano, okay, ni Ramos kay Fabian Ver. Kasi bilang siya nga naman daw kamag-anak, bakit daw pinapaboran? Yung tao na wala nga kadugo-dugo sa kanya. Yung difference kasi nilang dalawa, si Fabian Ver hanggang sa dulo loyalista. While itong si, what do you call that? Itong si Ramos, ambisyoso. Marami rin gustong marating sa buhay. By all means, he's going to do anything and everything just to get there. Just to make it happen. Kaya ganyan na lang si Senator Amy. She knows and she can smell bullshit. Even maybe 1 million miles away from her. Ang masaklap lang yan, ang involved na tao dito, hindi iba sa kanya. Kamag-anak na naman. Diba? The good part here, no, sa nakikita natin kay Senator Amy, not because magkamag-anak tayo. Okay? Not because magkamag-anak tayo. Kukonsintihin ko ang pagiging ambisyoso mo kapalit ng kasiraan ng pangalan ng pamilya ko. Kapalit ng kasiraan ng administrasyon ng kapatid ko. Lagi nating iisipin at lagi nating uunahin kung ano makakabuti sa pangalan ng pamilya. Diba? Kung ikaw ba naman magiging rason ng kasiraan ng pamilya, no? Ng family name, ng administrasyon ng kapatid mo, liligwakin na kita. Diba? Tapos sasabihin ni Spokestamby, 24 lang yung mga senador. Yes, totoo nga. Nag-agree naman tayo dyan. 24 nga lang sila na nakaupo. Pero maraming milyon-milyong Pilipino nasa likod ng mga yan. Tandaan mo, Spokestamby, binoto yan nasyonal. Hindi by district. Hindi locality. Ikaw, sino nasa likod mo? For sure, yung bumoto sa'yo, binoto rin sila. Sa distrito mo lang. Yun yung pinagkaiba. Ako, hindi naman kita binoto. Binoto ko yung mga ibang senador na nandyan. Kasi nga national sila eh. Yung mga pinagsasabi mo, Spokestamby, magagamit yan sa'yo balang araw. Lalo na pag pinatawag ka, most probably, sa Senate, or sa Supreme Court, you don't know kung saan kayo patatawag. Sana pagka hinarapan ka ng mga ebidensya laban sa'yo, or sa kapwa mo mga kongresista, hindi mo lang kayang pasinungalingan, pero kaya mong depensahan yung sarili mo. Kasi ikaw rin mismo gumawa ng sarili mong kumunoy. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Ano yung pakiramdam nyo? Tingin nyo? Anong masasabi nyo dyan sa mga pinagsasabi ni Tamby? Naniniwala rin ba kayo gaya ng mga naisip ng ibang netizens, mga BBM supporters at Sara supporters? Na ang sumira sa Unity Team ay walang iba kundi itong si Spokestamby. Ako, the way it is, the way na nakikita ko, yes. If PBBM continues to stick with him, there's a big probability na hindi matapos ni PBBM ang termino niya. So if I were PBBM, hindi lang siya sana nagre-reshuffle sa administrasyon niya. Pero nagre-reshuffle din siya sa mga taong dumidikit sa kanya.